Maniniwala ba ang mamamayang Pilipino na totoong concern talaga si Senator Amy Marcos sa kalusugan ng ating Pangulo? Or gimmick lang o kantsaw lang? Dahil kasi ang kanyang sinasabi doon sa kanyang huling statement tungkol doon sa sakit at na-hospital ang ating Pangulo, ay para bang kapabayaan daw na nakapaligid sa Pangulo. Ay sino ba nakapaligid sa Pangulo? Di ba si First Lady, yung asawa, mga anak? At imposible naman pabayaan ng pamilya kung bakit siya magkakasakit. Kaya ito, pakinggan ninyo itong sinasabi niya. Ito si Aimee talagang hindi, ang hirap mong intindihin kung totoo ang sinasabi o paninira pa rin. Kasi alam naman natin, galit siya sa kanyang pamilya at mas pinapabura niya ang mga Duterte. Sa kanyang pagkakasakit. Ayan o. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Ayan o. Ang payo pa ng senadora Ayan sa o. Kita nyo? Ang feeling daw ay presidente, yung mga kung ano-ano ginagawa. So si First Lady, sa aking opinion, si First Lady na kanyang tinutukoy dyan. Pero sandali, ano ba ang naging sakit ng Pangulo? Hindi naman grabe. Normal lang talaga sa tao nagkakasakit. Wala naman taong hindi nagkakasakit eh. Yung na-discover di umano yung isa sa bituka niya ay lumalaki. Ay dahil lang siguro yan sa sobrang kain, maling pagkain, stress at kung ano pa. Dahil Pangulo siya. Pero alam mo, Aimee, kung totoong ikaw ay concerned sa iyong pamilya at kay Pangulong Marcos, ikaw ang unang-unang dapat tumulong. Kung ang Pangulo ay nagkasakit, napabayaan ng trabaho, napabayaan ng pagkain, dahil sa sobrang trabaho, na stress, ay dahil sa iyo. Kasi wala kang ginawa kung hindi mo banatan ang iyong kapatid, ang iyong pamilya. Kunwari ka pa nagmamalasakit sa aking sariling opinyon. Ikaw nga magsabing dapat magpahinga na ang Pangulo para umalis na ang Pangulo dahil alam mo naman kung sino papalit. Yung idol mo na si Sara Duterte. Di ba? Yung sinasabi mo may kinalaman sa mga korupsyon, itong gobyerno, under ng kapatid mo. Lahat ng mga paratang at paninira sa pamilya mo at sa iyong kapatid, sa iyo nang gagaling ang marami. Tapos ngayon, kunwari, concern ka sa sakit. Pero naging concern ka, kunwari, pero binabanatan mo yung nakapaligid, ay pamilya na yun eh. Sino ba namang asawa magpapabaya sa asawa kung may sakit? Sino bang asawa ginustong magkaroon ng sakit yung asawa? Wala. Tapos nasabihin mo, piling presidente, abay, First Lady ang tinatamaan nun. Alam nga namang si Congressman Sandro Marcos, congressman yun. Huwag kang mag-alala, Aimee. May sariling doktor ang First Family, may doktor sa Malacanang, may nag-aasikaso sa presidente, 24/7, binabantayan, pagkain, pananamit, lahat ng kanyang ginagawa. Alam mo yan dahil dati kang membro ng pamilya o membro ka ng pamilya. Alam mo kung gaano inaalagaan ng mga security, ng nurse, ng cook at kung ano-ano mga nakapaligid. Hindi lang ang First Family. Kaya huwag ka nang magsalita pa na kung ano-ano. Uulitin ko sa aking paniniwala at opinyon. Kung ikaw ay tumutulong sa Pangulo ng totoo at hindi mo sinisiraan siya ng personal, baka mababawasan ang pagiging ma-stress ang Pangulo. Baka hindi magkakasakit ang Pangulo. Posibleng kaya nga nagkakasakit yan dahil sa konsumisyong ginagawa mo eh. Aba yung sabihin mo namang nagdadrugs ang Pangulo, ang buong pamilya. At sabi mo magpahinga na. Eh alam mo naman pagka umalis ang Pangulo, ang makikinabang ikaw at saka yung kaibigan mo si Sara. Galit kayo sa mga korupsyon o sa korupsyon. Tapos ang gusto nyong ipalit ay korap. Maraming dapat ipaliwanag sa korupsyon. Kaya nga mayroong impeachment. Kaya nga mayroong betrayal of public trust. Kaya nga kinasuhan ng pandarambong or plunder si Sara Duterte dahil mayroon siyang hindi may paliwanag ng mga kayamanan. Ibig sabihin korupsyon. Tapos gusto nyong ipalit sa Pangulong nagpapaimbestiga ng korupsyon at tinalaban ng korupsyon
at Pangulo na ginagawa ang lahat pero hindi nyo nakikita dahil lagi nyo sinisiraan para bumagsak at mailagay nyo ang inyong gustong ilagay. Yung personal interest nyo, kahit ano ang gulo, lutang na lutang, Senador Amy. Huwag ka nang magkunwaring naaawa ka sa iyong Pangulo. Bawat salita mo, sinisira mo ang iyong pamilya sa aking sariling opinion, interpretation. Uulitin ko, kung totoong ikaw ay nagmamalasakit sa iyong pamilya, ikaw ang dapat mauna na tumulong. Kasi nakakatandang kapatid ka, senador ka, di ba? Pero hindi nangyayari. Malayo ang ginagawa mo kaysa sa sinasabi mo. At wala kang ginagawa para tulungan ang gobyerno. Ang dating mo sa Senado, ikaw ay laging oposisyon. Mas maingay ka pa doon sa lehitimong oposisyon. Samantalang ikaw ay kapatid. Sabi mo, kapatid mo. Kamag-anak mo. Pero, dinudurog mo. Di ba? So, kung hindi ka naging makaduterte, kung hindi ka siguro naging ambisyosa, dahil alam mo, sa kasalukuyang gobyerno, hindi ka baka kontento, baka hindi mo nakukuha ang mga gusto mo. Sa palagay mo, pag si Sara Duterte naging presidente, ibibigay sa iyo ang mga gusto mo? Naku, hindi ka nakakasiguro dyan. Iba rin ang galaw ng mga Duterte. Pagka napwesto na yan, katulad ng dati, nakakalimutan din ng marami. At saka ang mga Pilipino hindi ganun. Hindi ganun kababaw ang Pilipino. Na yung presidenteng lumalaban sa korupsyon, ginagawa ang lahat, gusto niyong palitan ng mayroong kasong korupsyon. Pinagdududahan ang mga ginagawa. Yun eh. Kahit anong sabihin mo, Amy Marcos, hindi mawawala sa isipan ng tao na yung galaw mo ay para siraan ng Pangulo, ang First Family, at hikayatin ng mga Pilipino magalit at maniwala sa inyo si Sara ang higit na mabuti. Kalokohan yun. Hindi ganun ang Pilipino. Matatalino na ang Pilipino. Hindi magpapaguyo sa mga ganyan. Di ba? Ayan. Ano po inyong masasabi niyan? So, inuulit ko, ngayon pong araw na ito ay balik na ang trabaho ng Kongreso. Yan, magtrabaho na lang kayo. Ang daming panukalang batas na dapat gawin ng Senado at Kongreso. Magtrabaho kayo bilang mambabatas. Hindi yung puro politika. Para naman makinabang ang taong bayan sa kapalit ng patuloy na paggastos ng taong bayan, sa pagpapasweldo sa inyo, pagbibigay ng allowance nyo, lahat ng luho nyo sa katawan, nakukuha nyo sa gobyerno. Pag nag-travel kayo, libre, may allowance pa. Pera ng bayan. Domestic at international na biyahe nyo, pera ng bayan. Kaya suklian naman ninyo ng serbisyong totoo. Please like and share.